Pero pag pumunta ka ng ibang bansa, syempre iba doon, iba yung mga ano, yung mga rules, dapat pag-aralan mo yun, tapos yung lengguwahe, tapos kung hindi ka pa marunong sa English, na hindi, kaunti lang yung naiintindihan mo, mas mahirap talaga yun. Pero ako nga na nakakapagsalita ako ng English, nakakaintindi ako ng English, nahihirapan din ako na ma-adapt yung kanilang culture. Pero of course, you need time, you need time to adapt that. You don't have to be hurry. So ako talaga, step by step nung time na yun. So, masasabi ko yung anxiety ko is nakapagbigay din sa akin ng ano, kumbaga nakapagbigay sa akin ng tunay na realidad ng buhay na okay, ito pala yung tunay na realidad ng buhay na kailangan mo talagang maramdaman yun. May mga tao na hindi yun nararamdaman, may mga tao na nakaka-experience kasi nare-realize nila na ganun talaga yung buhay, di ba? Hindi yung ano. So, yung pagkakaiba talaga yung ano, malaki talaga yung pagkakaiba ng anxiety at bipolar. Kaya nga sinasabi ko na you have to be careful kung ano yung mga nakikita ninyo dito sa YouTube kasi may mga content creator na nag-share sila. At yung iba naman nagbibigay sila ng advice. Ako guys, hindi ako nagbibigay ng advice. Itong ginagawa kong video is to makapagbigay ng idea, makapagbigay ng knowledge kung ano talaga yung mental health. Kasi may iba-iba talaga yung mental health. Hindi lang anxiety, hindi lang panic attack, hindi lang depression. Marami pang iba. Ako, since I came here, marami akong na-discover ng mga mental health dito. And sabi ko sa sarili ko, mas kontento na ako na mayroon akong panic attack at nagkaroon ako ng depression, anxiety. Kasi nakikita mo lalo kung yung tunay mong sarili, yung ikaw talaga. So sana doon sa taong nag-ask sa akin, sana makatulong ito sa iyo at sana sabi ko sa iyo na hindi ako makakapagbigay ng tawag nito ng advice sa iyo kasi syempre hindi naman ako psychiatrist. Lang ako, isa rin akong pasyente na nagkaroon ng depression, suicide thoughts, at then nagkaroon ako ng panic attack, panic disorder, anxiety attack. So, sinishare ko lang dito para yung ibang tao is ma-aware sila kung paano nila mariresponse. It could be in your family also, or your friends, or your husband, or your children. So, hindi natin alam. Hindi natin alam kung sino yung matatamaan. But at least, alam ninyo kung na hindi ninyo madidiscriminate yung taong may ganun. Kasi hindi nila pinili yung magkaroon ng ganun. And sabi ko nga, kailangan talaga yung tamang diagnosis at tamang medication talaga. At kung nagtitake kayo ng medication, you have also to observe to yourself kung ano yung may mali, kung ano ba yung tama. So, kasi sarili mo yan, nagbe-build yan sa'yo pag mag-take ka ng medication. And yung medication guys, yung antidepressant pills, hindi yun nakaka-addict. Ang nakaka-addict is yung para sa anxiety. Yun ang nakaka-addict kasi yung antidepressant guys, everyday mo siyang iniinom, same time, like for example iniinom mo yun ng 9 o'clock in the morning, so you have to take it 9 o'clock in the morning sa next day. So yung kasi yung medication sa anxiety is sa tuwing umaatake, kumbaga kinokontrol lang yun, pero hindi yun maganda kasi even also my psychiatrist nagsabi din sa akin na wag mo siyang i-take pag hindi kinakailangan, pag hindi mo talaga siya mag-grab down pababa. Ako kasi marami akong mga proseso pag umaatake yung aking panic attack, marami yung ginagawa kong proseso. Hindi lang ako umiinom agad-agad ng medication kasi sabi ng asawa ko, bakit gusto mong mag-suffer kung may medication naman? Pero sabi ko sa kanya, I want to do this without sometimes medication. Pag kaya ko siyang i-grab down, hindi ako nagte-take ng medication. But kung hindi ko talaga kaya, kasi may time talaga that yung mo talaga, yung isip mo talaga is hindi mo siya mahinto na as in talaga kahit anong mo pagpigil, never, kasi nanghihina ka. So ayaw ko noon ganung ayaw kong paabutin pa maging kumbaga mag-explode ba siya. So tumitake ako ng medication. And then minsan hindi. Kumbaga mas gusto ko na hindi ako nagtitake ng calm pills. They call that calm pills. So yung psychiatrist ko nag-advise talaga. So I always following
what my psychiatrist told me. Kasi ako, hindi naman ako addicted sa mga medication, guys. Hindi naman ako sobrang addicted with that. Kasi yung ano kasi yung antidepressant, hindi yan guys nakaka-addict. Depende kung ikaw ay addicted talaga na hindi mo maano. Kaya nga yung iba pag may addiction talaga, kailangan silang ma-confine sa mental hospital kasi doon kailangan silang ma-monitor, makontrol sila. Kasi ako nagtrabaho din ako ng psychiatrist clinic, psychiatrist hospital na ano din ako, kumbaga napunta din ako sa isang department doon sa mga taong may mga addiction like alcohol addiction, drug addiction, like cigarette addiction na gusto nilang mag-quit. So napunta na mayroon din akong nakausap doon isang pasyente na asing kawawa talaga guys kasi iniwanan siya ng kanyang pamilya kasi he is very addicted to alcohol na hindi niya talaga may stop araw-araw talaga. So doon talaga guys na nababago ka talaga kasi yun parang rehabilitation siya na rehab ka. Hindi ibig sabihin na dinagay ka sa rehabilitation is baliw ka or something. No, it's just like you have to need help na kung gusto mo talagang bumalik ka sa dati mong buhay at sa dating mundong kinagagalawan or yung part of society, you have to help yourself. So mostly yung mga tao doon is okay naman sila. There are step by step. May mga time talaga na sobrang hirap, but yeah, of course, wala namang madali, di ba? Kailangan mo talagang paghirapan kung gusto mo talagang gumaling. Kung yung goal mo talaga is gumaling ka, kailangan mo talagang paghirapan. Kasi ako, yung time na yun ng depression ko, yung talaga, yung medication talaga to build up to my system, ang hirap talaga guys. Hindi lang siya 6 months, hindi lang siya 1 year. Kailangan talaga, it takes time talaga, at you have also to observe yourself also. So sa mga taong nagtatanong sa akin, kayo mismo ang dapat magdesisyon, hindi yung ako ang magdedesisyon para sa inyo. Kasi hindi ako yung nagdadala sa inyo. Yung akin kasi, kumbaga yung akin I solve my own problem. It is my own decision. So mas maganda talaga na magdesisyon kayo kung alam ninyo na yung psychiatrist ninyo is hindi nakakatulong sa inyo. You have to find another one. And sana sa Pilipinas magkaroon din ng ganitong organisasyon na yung parang parang grouping siya, circle therapy, na iba-iba yung mga tao na may pare-parehas na nararamdaman. Kasi yung anxiety at panic attack at depression, iba-iba yung pinanggagalingan, pero yung nararamdaman is pare-parehos lang. Pero yung pinaka-pinupunto talaga dito is yung pinanggagalingan. So doon talaga dapat i-focus. Tapos mas maganda talaga pag nasa grouping therapy ka kasi may mga taong nag-share sila ng kanilang mga karanasan. Tapos syempre ikaw masasabi mo sa sarili, oh my God, hindi thankful na hindi ganun yung yung atake ko, or hindi malala. So masasabi mo, para ma-realize mo, magkakaroon ka rin ng kumbaga kunting pag-asa sa iyong sarili, at yung pag-asang yun magbibigay sa iyo ng motivation. So yun ang pinaka-purpose. Kasi dito sa Belgium, hindi lahat ng mga tao nakaka-afford to go to the psychiatrist also. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa ibang bansa nagkakaproblema. Pati rin dito kasi mas mahal dito. Mas pag wala kang insurance, mas mahal talaga. And syempre, yung iba naman is sabi nila hindi nakakatulong sa kanila. Kasi guys, if you are not honest to yourself, hindi ka talaga gagaling. Dapat talaga, pag pumunta ka ng psychiatrist, syempre, bumabayad ka, dapat maging maging kontento ka rin sa binabayad mo. Ako, I'm very contented sa binabayad ko. And I can say na it helps talaga sa akin kasi for almost 8 years talaga, malaki yung pinagbago talaga ng sarili ko, na nalampasan ko yung depression ko, at ko na yung aking na-overcome ko yung aking panic attack at panic disorder ko, tapos yung aking anxiety. So hindi naman ibig sabihin na hindi na siya kumbaga hindi naman ibig sabihin na sasabihin na free na ako sa aking panic disorder at anxiety. No, it's still there. The only thing you have to do is you have to see it yourself na kung bakit nagtre-trigger yung yung anxiety at yung panic disorder mo. Dapat tingnan mo, nasasabihin ko okay,
mas na ano ako ngayon na I work too much today. So next time I have to become more less, na hindi ko gagamitin lahat yung energy ko. Kasi minsan kasi may time kasi na gusto ko matapos lahat yung ano ko, yung trabaho, but it's not like that kasi syempre it's by hours, so kailangan mo talaga you just like need your time, time is still, it's still kumbaga sa ano, bata pa yung oras, so mas mahaba pa yung oras mo, so kailangan mo talagang hindi mabilisan, dapat ano lang, chill lang. So yung trabaho ko naman, hindi naman sa umaga lang siya, very stressful talaga siya kasi kailangan mga 11, kailangan yung mga bata kumakain na sila. So sa umaga talaga it's very stressful kasi minsan nagkakat kami ng fresh vegetables, may iba naman na nasa freezer. So tas isa lang talaga ako sa kitchen. Everyday na trabaho namin is isa lang ka talaga magtatrabaho. So wala ka talagang katulong doon. Tapos hindi lang sa kusina, pati rin naglilinis din kami, nagva-vacuum, namamlansya din kami, at nanunupi din kami ng mga sa mga bata, sa mga baby, sa mga pangedad 1 years old to 2 and 2 to 3. So parang parang nasa bahay ka rin. So hindi talaga siya madali, but I enjoy it, at minsan na-appreciate ng mga pamilya, ng mga parents sa pag-aalaga sa kanilang mga anak, and especially sa kitchen talaga sinasabi nila na hindi talaga madali yung trabaho mo dito kasi it is very heavy, it's but I don't look that heavy. Kumbaga yung para sa akin is yung makita ko lang yung mga bata na kumakain tapos kontento sila. Tapos madami yung kanilang kinakain. Boom. Doon talaga ako kontento. Parang nawawala yung yung tawag dito, yung pagod ko. So I'm very contented, guys. I'm very contented. Sas malaki talaga tulong sa akin yung aking psychiatrist at yung medication na iniinom ko na antidepressant pills. So anyway, guys, sana na may natutunan na naman kayo sa kung ano yung bipolar at yung yung anxiety. Malaking diferensya talaga yung bipolar at anxiety. And maybe soon kasi yung room namin doon, yung isang room namin na ginagawa ko yung para siyang podcast, na bumili kasi ako ng computer table na doon na ako sa itaas kasi nandito ako sa baba, and bumili ako ng table sa computer table kasi naka-computer ako before, may laptop ako, pero yung laptop namin is binigay namin sa aming anak. And then mas maganda talaga na may sarili akong room kasi mas maganda para sa akin. So sana maging successful yung room ko, yung bagong room ko. And thank you so much, guys, sa mga palaging nagsusuporta sa aking premiere, tumatangkilik sa aking channel. Thank you so much, guys. I do really appreciate it, all your support, at sa lahat ng mga team na nagsusuporta sa akin. Thank you so much. At sa team ko, sa Team Lumot Reborn, thank you so much. Thank you, Ma'am Grace, yung admin namin, na very supportive. Kahit may trabaho siya, kahit pagod yan, nagsusuporta pa rin siya. So thank you so much, thank you so much na hindi ka nagsasawa sa amin na magsuporta. At hindi rin ako magsasawa sa iyo magsuporta. So thank you so much, thank you, and God bless you.